Tayo po'y tumayo. Panalangin po tayo sa Diyos. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat sa walang hanggang pag-ibig at walang hanggang pagpapala. Biyaya po ninyo na patuloy po ninyong pinaparanas sa bawat nagtitiwala po sa inyo. Ngayong umaga, kami po ay nananampalataya na mayroon po kayong gagawin sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Binubukas po namin ang amin pong puso at handa po naming tanggapin ang pagpapala na nagmumula sa inyo pong salita. Kami nananampalataya, Panginoon, na kayo ay nasa amin pong kalagitnaan. At kayo, Panginoon, ang siyang kakatagpo sa amin sa anumang pangangailangan, kalalagayan, pinagdadaanan ng bawat isa. Marami po kaming kailangang ipagpasalamat. Salamat sa pribilehiyo na sumamba sa inyo. Salamat na kami ay narito sa lugar na ito kasama ang mga kapatid po namin upang ihayag ang amin pong papuri at pagdakila po sa inyo. Higit salamat sa kalakasan. Salamat sa buhay. Salamat sa kaligtasan. Salamat po sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob niyo po sa amin. Lubos at patuloy po kaming nagpupuri. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita at patuloy, Panginoong, magbigay ng hamon, inspirasyon, Lord, bumago ng amin pong buhay. Ang inyong lingkod na gagamitin, itago po ninyo sa inyong kalwalhatian. At ang bawat isa, Panginoon, sa umagang ito na narito, ay hindi ho lalabas at uuwi na hindi nyo po kinatagpo ang kanyang pangangailangan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, ito po ang aming dalangin ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Sa pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Pwede na po tayong maupo. Hallelujah. Bukas po ay holiday. Araw po ng kagitingan. Wala pong pasok. Meron po tayong gawain. I-announce ko na lang po ang atin pong pangalawang worship explosion na gagawin po ng 2:00 ng hapon. So, tayo po ay pwedeng makibahagi, hindi lang po mga kabataan, but of course, ini-encourage po natin ang mga kabataan na mag-invite ng inyo pong mga kaibigan, mga kaklase, mga kakilala, at ang layunin po natin ay mailapit ang mga kabataan sa atin pong Panginoon. Kaya, wag ho nating kalilimutan, ipag-pray po natin. Mayroon po tayong mga, nung nakaraan na ginawa po natin ito ay binubuo lang ng 4 na church. Pero ngayon, inopen po natin sa buong Mangaldan. Last time, kung hindi po ako nagkakamali, umabot po ng mahigit 200 mga kabataan, 200 plus, 250 siguro, yung dumating po ng mga kabataan. This time, hindi ko po alam kung ilan ang pwedeng umaten, but ang atin pong target ay mahigitan. Yun pong yung ginawa po ng Panginoon the last time na ginawa po natin yung worship explosion. Tayo po ay nagpupuri sa Panginoon sapagkat binigyan po tayo mismo dito, ng pangitain para po sa mga kabataan para magamit po nila yung kanilang talent at mailapit po sila sa Panginoon. Alam naman po natin na ang
kinagigiliwan ng mga kabataan ay music. So bakit hindi natin gamitin para ito po ay maging instrumento na mailapit po sila dito po sa ah, paglilingkod po sa Panginoon. Kaya pag-pray po natin yan at naniniwala po tayo na ang Panginoon ay kikilos muli. At tayo po ay sasamahan po ng Panginoon. At mayroon pong gagawin ang Diyos sa buhay po ng mga kabataan at hindi lang sa mga kabataan, kung hindi sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Pwede po ba nating palakpakan ang Panginoon? Hallelujah. Praise God. So, bukas, 2 o'clock in the afternoon, Worship Explosion Part 2. May Part 3 po yan at marami pang mga darating nagagawain po na ganyan. Ang pinagpipray po natin is by December, gagawin po natin ang pangatlong bahagi ng Worship Explosion. At mas iaayos po natin maigi pa. Amen. Hallelujah. Ang atin pong passage, pangatlong bahagi ng atin pong pag-aaral, ito po ay pangatlong bahagi po ng atin pong aralin. Doon po sa parte po ng pangalawang Korinto, sa kabanata pong 5, talata pong 1 hanggang 10. 2 Corinthians chapter 5, verse 1 to 10. Basahin po natin uli. Pangatlong aral na po ito, pangatlong linggo na tinatalakay po natin. Alam namin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, kami may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Verse 2, dumaraing kami habang kami nasa tuldang ito at labis na nananabik sa aming tahanang makalangit. Upang mabihisan na kami nito, ay hindi na kami matagpuang hubad. Verse 4, habang nakatira pa kami sa toldang ito, kami naghihinagpis. Dumaraing. Hindi dahil nais na naming iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais na naming mabihisan ng katawang panglangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Verse 5, ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago. At ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. Verse 6, kaya't laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami narito sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanan inihanda ng Panginoon. Sapagkat nabubuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Verse 8, malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Verse 9, kaya naman ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging nasa piling na Niya. Sapagkat ang lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng Kanyang mga salita. Amen. At
Sa talatang ito, 3 times na po nating binasa, 3 times na po nating pinag-aaralan. Dito po ay patuloy pong hinahayag ng Panginoon sa pamamagitan po ni Apostle Paul na ang buhay po natin ngayon sa kasalukuyan ay isang buhay na puno po ng, sabi po ay pasakit, puno ng kahirapan, puno ng pagdaing, puno po ng kagulumihanan ang buhay po na ito. Kaya, ang taong nagtitiwala o niyayakap ho niya yung klase at uri ng buhay na mayroon po dito sa lupa, ay isa pong tao na hindi ho makakasumpong ng totoong pag-asa sa buhay. You imagine po mga kapatid, kung ang tanging batayan ng ating pong buhay ay ang buhay na mayroon po tayo sa kasalukuyan, na puno ng problema, hinagpis, karaingan, kabigatan, kagulumihanan, at walang bagay na inihanda ang Diyos na pagdating ng takdang panahon ay makakasumpong tayo ng isang tahanang hindi ginawa ng tao kung hindi ginawa ng Diyos. Wala hong pag-asa ang buhay na ito. Kahit tayo pa, yung may pinakamatibay at pinakamagandang kalalagayan sa buhay na ito, hindi ito nagiging exempted doon po sa karanasan ng problema, pagsubok, kahirapan, at ano paman. Kahit nga po tayong mga mananampalataya, kahit nga po tayong mga Kristiyano, ay nakakaranas ng mga pagsubok, kahirapan sa buhay. Nakakaranas po tayo ng pagkukulang. Pero purihin po ang Panginoon sapagkat sapat ang biyaya po ng Diyos. Nakakaranas po tayo ng sakit. Pero salamat po sa Panginoon, mayroong Diyos na nagpapagaling. Amen? Nakakaranas po tayo ng pangamba. Nakakaranas po tayo ng takot. Pero salamat sa Panginoon na nagbibigay ng katiyakan at kasiguraduhan sa buhay po natin. Nakakaranas po tayo ng hindi natin alam kung saan ang direksyon ng buhay po natin. Pero purihin ang Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng patnubay, nagbibigay ng guidance sa atin pong mga lakad sa buhay. Ang Diyos po ang tanging pinanggagalingan ng totoong kapayapaan, totoong pag-asa, at totoong pananagumpay sa buhay po na ito. Hallelujah. So, pangatlong bahagi ng atin pong pag-aaral, doon po sa sinabi ni Apostle Paul, dito sa talatang ito, verse 9, pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Ngayong umaga, ang pag-uusapan po natin, yon pong kapakinabangan ng ang Diyos ay nalulugod sa atin. The benefits of pleasing God in our life. Ang benepisyo ng kapag ang Diyos ay nalulugod sa buhay po natin. Amen? Kasi akala ho natin, para bang one-sided ang Lord, na
Para bang one-sided ang Lord na dapat malugod lang siya at tayo ay yun ang ating obligasyon, to please Him. Kaya nga po maraming tao, ang tingin nila sa Diyos parang masyadong nakasentro sa Kanya ang lahat ng bagay. Tingnan ninyo glory and honor belongs to God alone. Siya lang dapat ang sambahin. Siya lang dapat ang priority sa buhay natin. Dapat tayong sumunod sa Kanyang mga utos. Dapat tayong buong magtiwala sa Kanya. Parang ang highlights ay Diyos. At yun po ang totoo. God should be the center of everything. Ang Diyos dapat ang sentro ng lahat ng bagay. Amen. Diyos dapat ang siya pong priority. Siya po dapat ang inuuna. Siya po dapat palagi ang naitatanyag, napaparangalan. Kaya lang hindi yan katulad sa tao. Na kapag ang tao siya po ang napaparangalan, kapag ang tao siya po ang naitataas, kapag ang tao siya ang natatanyag, yung mga sumusunod sa taong yan, ang tawag po natin, nai-exploit. Ang ibig sabihin, na nagagamit po sila. Pero ang Diyos, hindi. Because the more na gino-glorify mo ang Diyos, the more na niluluwalhati mo ang Panginoon, the more that God please in your life, mayroon pong benepisyo. Actually, mga kapatid, yung oras na ginugugol po natin sa Panginoon, yung mga panahon na kung saan ibinibigay po natin sa Panginoon is not wasted time. Hindi po yan. Hindi. Kaya nga po, kung mayroon pong malaking bahagi sa oras ng buhay po natin, that time should be used for God. Kung mayroon pong malaking bahagi ng kalakasan po natin sa buhay, habang tayo po ay malakas, habang tayo po nabubuhay sa mundong ito, it should be serving the Lord. Glorifying God. Akala ho natin, nawalan po tayo kapag binigay po natin itong bagay na ito para sa Diyos. Hindi ho. Lahat ng gagawin po natin para sa Panginoon, makinig pong paigi, God is a generous God, Brother Moy. Amen? Ang Diyos po ay Diyos na mapagbigay. Ang Diyos po ay Diyos na hindi mo kayang suklian ang bagay na ibibigay niya sa iyo. Kahit ibigay mo pa ang buhay mo, hindi mo kayang tumbasan ang bagay na pinagkakaloob po ng Diyos sa buhay po natin. God is a generous God. Ulitin natin, God is a generous God. Amen. Ang Diyos ay Diyos na mapagbigay. Hindi Kanya kakamkaman. Imagine, tingnan nyo halimbawa po, sa pagbibigay po natin ng ating pong ikapo. Kung mayroon kang 100 pesos, you have to give 10% of that. 10 pesos labat. Sa'y gawa ng katawan, 10 pesos. Sa'y gawa, 90 pesos. Hindi ba generous ang Panginoon? 7 days. God requiring you 1 day for Him. At yung 1 day na yan, good for 2 to 3 hours. And all the rest of the day, all the rest of your hour, gagawin mo kung ano yung gusto mong gawin. Hindi ba generous ang Panginoon? Amen? Napaka-generous po ng Diyos. At yan po ang gusto po nating makita. Kapag nalulugod ang Diyos sa buhay po natin, mayroon pong kapakinabangan, mayroon pong benepisyo, mayroon pong benepisyo. Pakilipat, mga anak. Mandungol kayo ditan. Sabi po dito,
kapakanibangan ng pagpapalugod sa Diyos. Hindi ko masyadong may ano sa Tagalog eh. Kaya lang, siguro okay naman po itong translation na ito. Pakinabang ng pagpapalugod sa Diyos. Pero sa English yan, the benefits of pleasing God in our life. Yung kapakinabangan, yung benepisyo na kapag ang Diyos nalulugod sa buhay po natin. Una, sabi po dito, ang pagpapalugod sa Diyos ay nagdudulot ng panloob na kapayapaan. Sa wikang English yan ay inner peace. At higit sa lahat ng pangunawa. Sa wikang English, ganito po yan. The peace that surpasses all understanding. Yung kapayapaan na hindi po malirip ng kaisipan. Ibig sabihin, hindi maabot ng kaisipan upang ipaliwanag. No? Yan po ang ibig sabihin. When God please in our life, kapag ang Diyos naluluwalhati, nalulugod sa buhay po natin, yung kaluguran na yan ng Diyos sa buhay po natin, nagdadala ng hindi malirip na kapayapaan sa puso po natin. At alam po natin, mga kapatid, na ang isang elemento sa buhay po natin na gusto natin at kailangan natin, lalo na po sa mundong ito, gusto natin ng kapayapaan sa ating pong puso. Gusto natin na mayroon pong kapanatagan. Ang kapayapaan, yung sinasabi po na hindi malirip na kapayapaan at kapanatagan sa puso, hindi po yan nangangahulugan ng katahimikan. Pwedeng tahimik ang paligid mo. Mayroon nga pong sinasabi nila, nakakabinging katahimikan, pero ang gulo sa loob. Maaari, kahit pumunta ka sa isang lugar, payapa, wala kang maririnig. Parang pupunta ka sa isang lugar na ang layo sa sibilisasyon. Para lang sabihin mong magkaroon ng kapayapaan ng aking isip. Pero alam niyo po ba, na itong tinutukoy pong inner peace, peace that surpasses all understanding, hindi po ito nagmumula sa labas. Hindi po ito nanggagaling sa mga pangyayari sa buhay po natin. But ito po yung nangyayari mismo sa loob, sa buhay po natin, sa puso po natin. Kaya ang pusong nakaangkla sa kalooban po ng Diyos, heart that is anchored on the will of God, finds this kind of peace na wala ho sa offer ng sanlibutan ito. Tingnan ninyo yung passage. Philippians chapter 4, verse 7. Sabi niya, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo. Amen? Saan nanggagaling daw yung atin pong kapayapaan? Yung sabi po dito, hindi kayang maunawaan ng tao na siyang mag-iingat sa iyong puso. Yung kapayapaan na yan, sabi po, sa wikang English, guard your heart. Diba, may salitan guard, Brother Moy, sa root word tutan, garrison. Kay garrison, sa kaya lugar ng Saman, ng panahon na war, na Amerika at Japan, Hapon, walay tatawagin dan garrison. Kampo itan. Yano, waman kad saman niya kampo, you are safe.
Kasi napapaligiran ka ng maraming sundalo at ikaw ay secure. Garrison, guard. Ang sinasabi po dito, na sinabi niyang yung kapayapaang hindi maunawaan ng tao na siyang mag-iingat, guard your hearts. Babantayan niya, iingatan niya. Bakit? Kasi mayroon pong guidance, mayroon pong protection ang Lord. Saan po nang gagaling po yan? Doon po sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Anyone who is in Christ, anyone who have a personal and intimate relationship with Jesus, ang sabi niya, mayroon ka ng ganitong kapayapaan. Alam niyo, ito po ang hinahanap ng maraming tao. Ang sabi ho, kapag sinecure mo ang lahat, tiniyak mong mayroon kang negosyo, mayroon kang trabaho, mayroon kang mataas na posisyon sa isang kumpanya, mayroon kang kinikita. Minsan ho, akala ng tao, yun ang magbibigay ng katiyakan sa kanyang puso. Pero hindi ho yun eh. Yung katiyakan na tayo po ay na kay Kristo, yun daw ang magbibigay ng kapayapaan na hindi maunawaan ng tao. Mayroon pong illustration si Brother Moy minsan nung nga po ay nag-sermon po nito about peace. Huwag ko kung maalala po ninyo. Mayroong isang malaking puno. May isang malaking puno. Dalawa po itong illustration na to Yung puno na yon, mayroon pong maliit na butas. At mayroon pong isang ibon na doon po siya namumugad. Doon po siya namumugad. No? Pagkatapos po niyang lilipad, maghahanap ng pagkain, pag dumilim, uuwi po siya doon sa kanyang pugad. Malaking puno po yan na mayroon pong butas. Pumupunta po siya doon kapag kagabi na, lalo na kapag umuulan, lalo na kapag malakas ang hangin. At isang pagkakataon, malakas na bagyo. Yung ibon, habang lumilipad, basang-basa, sasambutin to kalamor, tumakasabi di manod sa may ubong. Brother Fred, kan makaluob la di man. Pagpasok po niya doon sa butas na yon, doon sa malaking puno, secure po siya. Kahit gaano po kalakas yung hangin, gaano po kalakas yung ulan, ang dami na pong mga bagay na nangyayari, siguro bumabaha na, natutumba na yung mga pero yung puno na yon na napakalaki, siya yung nagbibigay sa kanya ng assurance at security. Mayroon siyang kapanatagan, panatag po siya pagdating po niya doon. Dahil alam niya, safe po siya. Kaya po, ang totoong kapayapaan at kapanatagan sa puso po natin, kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos. Kapag ikaw ay nasa Diyos. Nanang yung paagatang agagik, gano'n ti kakabalog na abungyo, numaksil so dagem. Lilikasin yun, piano, kiyabla mo may sa kayasim. Di ba? Minsan, agka makaugip. Paway kalampaway, plus right, nananangan mo nanto yung nagagawa. Hindi ka panatag. Kasi yung mga bagay na temporary, hindi magdadala po sa atin ng kapanatagan sa atin pong puso. Anumang bagay, makinig pong maigi, anumang bagay na pansamantala, hindi mo pwedeng ilagay dyan
ang kapayapaan at kapanatagan ng puso mo. Everything that is temporary, it will not assure you of that inner peace in your heart. Hindi ho. Kasi nga temporary. Pansamantala. Ano bang mga bagay na pansamantala? Material things. Health. Yung health natin. Yung postura natin. Yung ganda mo. Yung gwapo mo. Yung itim ng buhok mo. Yung lakas mo. All of that is temporary. Lahat po yan temporary at hindi pwedeng panggalingan po yan ng kapayapaan sa puso po natin. Ang trabaho natin, ang negosyo natin, ang pera natin, all of this are temporary. Hindi yan magbibigay ng kapayapaan sa puso po natin. Ang tanging kapayapaan na makikita ho natin ay yung pong kapayapaan ng pakikipag-isa kay Kristo. At ito po ay buong pagtitiwala po natin sa Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po yan sinasabi, kapanatagan ng loob. Panatag ang loob mo kahit mayroong mga pangyayari. Magulo, may mga bagay na hindi natin naiintindihan, ang daming mga bagay na nangyayari, pero nakakaranas ka ng kapanatagan ng kalooban. Wala nang pinakamaganda. Mayroon kang kapanatagan sa iyong puso. At ano ang sabi ho? Sabi ho dito, susunod, kapag namumuhay tayo sa paraang nakakalugod sa Diyos, nararanasan natin ang malalim na pakiramdam ng kapayapaan at kagalakan sa anumang ating kalagayan. Ano ang sabi ho dito? Pag namumuhay daw po tayo sa paraang nakakalugod sa Diyos, naluluwalhati ang Panginoon. Panginoon, naluluwalhati ka ba sa buhay ko? Lord, naluluwalhati ka ba sa pananalita ko? Naluluwalhati ka ba sa mga pinaggagawa ko, Panginoon? Lord, sa mga iniisip ko, naluluwalhati ka ba? Yung mga nilalaman ng puso ko, yung mga dinidesire ko, Panginoon, nakakalugod pa sa'yo. Kasi kung hindi, ang sabi po dito, hindi ka makakaranas ng malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Ang sabi niya, ang pamumuhay sa paraang nakakalugod sa Diyos, ang siyang nagbibigay ng karanasan ng malalim na pakiramdam ng kapayapaan at kagalakan. Hindi sa iyong sitwasyon. Kaya ang ganda po ng desire ni Paul, di ba? Our goal is to please the Lord. Ang pinakalayunin ko sa buhay, ang ninanais ko sa buhay, maluwalhati ang Diyos sa buhay ko. Amen? Dapat ho, pag sinabing maluwalhati ang Diyos sa buhay ko, lahat, iniisip, laman ng puso, desire, pananalita, no? Nakakaluwalhati po sa Panginoon. Nakakalugod po sa Diyos. So ang unang benefits, kapakinabangan ng buhay na nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon, mayroon pong kapanatagan sa atin pong kalooban o sa atin pong puso. Pangalawa, nagdudulot ito ng kagalakan. Kapag nalulugod ang Diyos sa buhay po natin, nagbibigay po ito ng kagalakan sa atin pong puso. Ang kapayapaan
at kagalakan ay magkaibang bagay. At ang kagalakan po ay iba sa kasiyahan. Kapag sinabing nagagalak, iba po yan doon sa masaya ka. Ano po ba ang mga bagay na nagbibigay ng kasiyahan sa isang tao? Bagong damit, maraming pera, bagong gadgets, pwede nating sabihin na lahat ng material na bagay nagbibigay ng kasiyahan sa tao. Okay? Lahat ng material na bagay. Pwede nating sabihin ganito na lang. Lahat ng pansamantalang bagay nagbibigay ng kasiyahan sa tao. Kaya kapag wala na itong mga bagay na to, hindi ka na masaya. Wala kang pera, malungkot ka na. Wala kang bagong damit, malungkot ka. Hindi masarap ang pagkain mo, malungkot ka, hindi ka na masaya. Hindi ka na makakakanta na, ang saya-saya, ang saya. Aliwa pala. Hindi ka na makakakanta ng, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hindi na. Hindi ka na may galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Kung hindi, nalulungkot ka na. Wala nang kasiyahan. So ang kasiyahan ay isang damdamin na pansamantala. Nakasalalay ito doon sa mga pangyayari sa buhay po natin. Kaya kung magandang nangyayari, maayos ang nangyayari, masaya ka. Pero ang kagalakan, iba po yan. Iba po ang kagalakan. Tignan po ninyo. Sabi niya, ang kagalakan ay hindi nakasalalay sa panlabas na mga kadahilanan. Ngunit ito ay isang resulta ng pagkaalam na tayo ay namumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang sinasabi po niya, ang kagalakan ay nagmumula doon sa kaunawaan na naiintindihan natin, nalalaman natin, ang buhay natin nakakalugod sa Diyos. Kaya ka nagagalak. Wala kang takot. Wala kang pangamba. Hindi ka na naaburido. Kasi bakit? Alam mo, lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, lumalakad ka sa buhay na nagbibigay kaluguran sa Panginoon. Bakit ang daming takot ng tao? Bakit ang tao, ang dami niyang inaalala sa buhay kapag hindi niya tiyak kung ang Diyos nalulugod sa kanya. Kaya nga sinabi ko last Sunday, hayaan mo na hindi malugod ang iba sa'yo. Pero nalulugod ang Diyos sa buhay mo. Aanhin mo na ang lahat ng tao pinupuri ka. Aanhin mo na ang lahat ng tao tinatanyag ka. Aanhin mo na ang lahat ng tao sumusunod sa'yo. Kung ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na may akda ng kaligtasan, hindi nalulugod sa'yo. Aanhin mo yan. Sabi nga po ng Biblia, di ba? Ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan niya ang buong kayamanan sa sanlibutan ito. Kilala siya. Tinitingala siya, ginagalang siya. At minsan nga, sinasamba na siya. Pero kung hindi ligtas ang kanyang kaluluwa, wala pong silbi yan. Kaya po ang kagalakan, nagmumula doon sa kaalaman na tayo namumuhay ng naaayon sa kalooban po ng Diyos. Ang ganda po ng desire ni Paul eh. Babalikan ko ulit. Ang ninanais namin ay mabigyan kayo ng kaluguran, Panginoon. Sabi po niya, pinakananais namin maging kalugod-lugod
kami sa inyo, Panginoon. Our goal is to please the Lord in our life. Ang sarap ho nito mga kapatid siguro, kung ang lahat ng tao, ang goal niya, luwalhatiin ang Diyos sa kanyang buhay, walang magnanakaw. Walang mag-iisip ng masama sa kanyang kapwa. Walang magsasamantala sa kanyang kapwa. Walang magiging sakim. Walang magiging ang kapoy maagom. Ang ka natatakot yung pawayad labi, tampiano walay man disgrasya si ka. Bakit? Kung ang lahat ho ng tao, ang goal nila is to please the Lord in their life. Yung bag mo na mayroong lamang pera, hindi ka natatakot na hindi mo iwanan. Bakit? Kasi alam mo ang mga tao, ang goal nila, to please God. Maluhod ang Diyos. Tayo, takot na takot po tayo eh. Ang gano simbaan ni numa minsan, natilak mo yung cellphone mo, ang agay batik mo. Ang gamay cellphone ko, tilak ko. Takot ho natin, bakit? Alam natin, ang tao, hindi ang goal, luwalhatiin ng Diyos. Pero mga kapatid, tayo pong mga Kristiyano, tayo pong mga mananampalataya, dapat ho yan ang goal natin. Lord, ang goal ko sa buhay, ang gusto kong gawin, Panginoon, maluwalhati ka sa buhay ko. At dan po tayo nakakasumpong ng kapayapaan at kagalakan sa atin pong mga puso. Hallelujah. Praise God. Awit, Psalm 16 verse 11. Sabi niya, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo, madarama ang lubos na kagalakan. Sa wikang English, ang sabi niya, for in the presence of God, there is fullness of joy. Sabi po diyan, sa piling mo, madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. For in your presence, for in the presence of God, there is fullness of joy. Ang kagalakang ninanais ng tao, ang kagalakang hinahanap ho ng tao, ay sa presensya lamang ng Panginoon. Dahil kapag nasa presensya ka ng Diyos, nakatitiyak ka ng proteksyon, pananagana, pagpapala sa buhay. Sabi ho dito, ang kagalakan ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari. O hindi ka nagagalak sa mga bagay na nangyayari. Kung hindi, sabi ko kanina, nasisiyahan ka. O masaya ka sa mga bagay na nangyayari. Pero pag kagalakan, sabi niya, ang kagalakan ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari. Ngunit, ito ay isang regalo mula sa Diyos na pumupuno sa ating mga kaluluwa. Ang kagalakan, hindi nararanasan pakiramdam panlabas. Ang kasiyahan, ang kagalakan ay nararanasan, nagsisimula sa puso, kaluluwa, espiritu ng tao. Ang espiritu at kaluluwa ng tao, yan po ay mga permanenteng bagay. Yan po yung bagay, part ng atin pong buhay na hindi ho namamatay. Ang katawan ho natin, namamatay po yan. Tumatanda, nanghihina, nagbabago. Our spirit and our soul remains the same and live
from eternity to eternity. Kaya nga po yan ang iniingatan ng Diyos eh. Yung kaluluwa natin at espiritu natin. Yan ang ayaw ng Diyos na mawala. Kasi yan ang magiging kapiling ng Diyos pagdating ng panahon. Kaya po, pag sinabing kagalakan, nagsisimula po yan sa kaluluwa at espiritu. Hindi ho sa panlabas. Hindi nakasalalay sa mga pangyayari. Kaya sabi niya, regalo yan ng Diyos. Ang kagalakan na nagmumula sa puso, kaluluwa at espiritu, regalo ng Diyos. At ang sabi, pumupuno sa ating kaluluwa, tumutulong sa atin na matiis to overcome the ups and down. Sabi niyo po niyan sa wikang English, ups and downs in life. Ang ibig sabihin, sa tagumpay man o sa kabiguan, mayroon kang kagalakan. Magtatagumpay ka man o hindi, nagagalak ka. Dahil hindi nakasalalay sa tagumpay mo, yung kalalagayan ng puso mo. Nakasalalay sa tagumpay mo, yung kasiyahan mo. Kung hindi nakasalalay ang anumang pangyayari sa buhay mo, doon sa pagkilos ng Diyos na mayroong kang pag-asa na nagmumula sa Kanya. Nangyayari at ating lagi. Romans chapter 15, verse 13. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa. Pag sinabing bukal, Jad, Pangasinantan, subol. Manbulwak. Source. Sabi dito, ang Diyos ang siyang bukal ng pag-asa. Hindi ang anumang bagay, but God is the source of hope. God is eternal. He is from eternity. God exists from eternity past. Pag sinabi natin God is eternal, walang past, walang present, walang future. God is always present. Kaya nga po sinasabi natin eternal. Sa eternal ba, mayroon pa bang bilang ng taon? Wala. Hindi ka bibilang ng taon. You are always at present. O paano yun? Ganoon yun. So pag sinabing bukal ang Diyos ng pagpapala o pag-asa, walang ibang pwedeng panggalingan ng totoong pag-asa kung hindi ang Diyos na source of life, creator of all things. He is eternal God. He is unchanging God. He is omnipotent God. All-powerful. He is omniscient God. He knows everything. He is omnipresent. He is present everywhere. He is unlimited God. Kaya nga po sinasabi natin, nothing is impossible with God. Walang imposible sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos, Sister Lourdes. No? Because He is all-powerful God. Anong sabi? Siya ang bukal ng pag-asa. Kapag nasa Diyos ka, kapag nalulugod ang Diyos sa buhay mo, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Magpapatuloy ka. Hahakbang ka sa pananampalataya. Mayroon kang nakikitang pag-asa. Mayroong mangyayari. Lord, kahit ano pa ang nasa harap mo, naniniwala ka, mayroong pag-asa because you are believing in God. Ang sabi niya, at naway pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ano po ang sabi? Mapagkalooban tayo ng kagalakan at kapayapaan sa atin pong pananampalataya.
at umapaw ang pag-asa. Paano? Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hallelujah. Diyan po pumula ang kagalakan. Yan ang benepisyo ng buhay na nakalulugod sa Panginoon. So hindi po tayo nagsasabi, ano naman ang mapapala ko kung mabubuhay ako na nalulugod ng Diyos? Sa part ng Diyos, nalulugod siya. Paano naman ako? Hindi ho makasarili ang Diyos. Tatandaan ho natin, mga kapatid, anumang gagawin natin sa Panginoon, hindi tayo lugi. Dahil palagi, sa anumang bagay na gagawin po natin, may katumbas na regalo ang Diyos, may katumbas na reward ang Panginoon, may katumbas na gantimpala. Tatandaan ho natin, ang Diyos, sabi niya, Hebrew chapter 6, verse 10 and 11, sinabi po niya, God is not mocked to overlook yung mabuting ginagawa ninyo, yung mga sakripisyo ninyo. Siya ay tutugon, siya ay magpapala. No? Tapos sinabi niya doon sa passage po natin. 'Di ba? 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa mga gawang ginawa natin. So mayroon po tayong tatanggapin, mabuti man o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. So mayroon kang gagawin. Mayroon kang tatanggapin. When you please the Lord, when you serve God, when you sacrifice to serve God, when you obey God, ang dami pong benepisyo. Lord, ngayon nagsasakripisyo ako, Panginoon. Nagtatanim ako, Lord. Nagtatanim ako. Panginoon, may mga bagay na kinakaligtaan ko, Panginoon, para magawa ko kung ano yung bagay na gusto nyong ipagawa sa akin. Pero alam ho ninyo, mga kapatid, later on, at the end of the day, sa kahuli-hulihan ng panahon at araw, haharap po tayo sa Diyos. Sinasabi po ng Bible, mayroon pong crown. Diba? Pag dumating yung pagkakataon and we are marching online, when the saints go marching in, and God welcome. Sabi niya, good and faithful servant, come into my kingdom. Darating ang panahon, mayroon pong pagbibigay ng reward. At alam ho ng Diyos yung mga sakripisyo po natin. Palagi nga po nating sinasabi, if you sacrifice a lot in the kingdom of God, at wala pong nakapansin sa'yo, hindi ka na-appreciate. Pero naging tapat ka pa rin, ginawa mo kung ano yung kailangan mong gawin. Someday, pagdating ng panahon na yon, haharap tayo sa Diyos. Hindi nakalimutan ng Diyos yung ginawa po natin. Hindi nakaligtaan ng Panginoon. Kung mayroon po tayong monitor na pwedeng maipakita yung mga bagay na pinag-uusapan po natin, hindi ko alam kung totoo. Time will come. The Lord will present everything. Ito yung mga sakripisyo ng taong ito. Ito yung kanyang ginawa. Pagmamahal, pagsunod, pagtulong sa gawain. Ito yung kanyang ginawa. Ipe-present po lahat. And then i-award. Ito yung crown para sa iyo. Mga kapatid, kung akala po natin ang lahat ng mga ginagawa po natin na nakakalugod sa Diyos ay parang walang kabuluhan, hindi ho. Because everything we do for the glory of God, when we live a life
pleasing to the Lord, that will bring into eternity. Hindi lang dito yan sa lupa. Ang lahat ng sakripisyo mo, pagmamahal mo, pagsunod mo, ginawa mo para sa Diyos. Malilimutan dito sa lupa, pero nakarecord sa langit. At pagdating ng panahon, ipi-play ng Diyos for the purpose of rewarding. Because mayroon tayong tinatawag na Bema Judgment. Yan po yung haharap ang lahat ng mga Kristiyano. And we will be surprised and excited to receive every crown doon po sa mga bagay na ginawa natin sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ho tayo nagpapagal dito at hindi ho tayo nagbiro ang atin pong ginagawa. Sapagkat lahat ng gagawin po natin para sa Diyos, dadalhin po ito sa magpasawalang hanggan. Di ba sabi ho ng Biblia, mayroong mga bagay na ginawa na idadaan sa apoy at masusunog. Di ba, Brother Moy? Nakala nung taong yon yung kanyang ginawa, okay siya sa Panginoon. Pero ipinadaan sa apoy, nasunog po. Bakit? Ang sabi, yung foundation, you lay another foundation aside from the foundation that God laid it. Ano po yung foundation na yun? It is the foundation of our faith in the Lord Jesus Christ. Kaya po ang pundasyon ng lahat ng ginagawa mo, pagtulong mo, pagpunta mo dito, pag-offer mo, pagsasakripisyo mo, and everything, do it for the Lord. Huwag mo gagawin para sariling kapakanan. Huwag mong gawin para sumikat ka. Huwag mong gawin para maitaas ka. Huwag mong gawin para bumilib sila sa'yo. Walang ibang bibiliban kung hindi si Kristo. Walang ibang naitataas kung hindi si Kristo. Kaya nga ang goal natin, Lord, let my life pleasing unto you. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Another verse. John chapter 14, verse 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag magbagabag ang iyong kalooban at huwag kayong matakot. Anong sabi ho? It is the peace of God. Peace of the Lord Jesus Christ. Yung kapayapaan ni Kristo mismo, sabi niya, iniiwan ko sa inyo. Bakit? Babalik ang Panginoong Hesus sa langit. Ang kapayapaang ibibigay ko sa inyo, hindi katulad ng sa lupa. Sabi niya, huwag kayong mabagabag. Ang inyong kalooban, huwag kayong matakot. Yung kapayapaan po ni Kristo. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Sabi niya, subalit, ang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapangan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. Ang kapayapaan at kagalakan ay mga ilam sa bunga ng banal na Espiritu. Ang ebidensya na mayroon ng banal na Espiritu sa buhay po natin when we experience joy and peace in our hearts. Hindi lang po yan. Alam nating magmahal. Alam nating umibig. Nararanasan natin ang kagalakan, kapayapaan. Mayroon pong pagtsatsaga. Mayroon pong kabaitan.
goodness, kindness, kabutihan, katapatan, faithfulness, kahinahunan. No? Pagpipigil sa sarili, self-control. Yan ang ebidensya na mayroon pong banal na spirito sa buhay po natin. Pastor, nagagalak naman ako at may kapayapaan ako, pero nahihirapan akong magtiyaga. Minsan, Lord, minsan, wala akong self-control. Alam ho ninyo, yan pong bagay na yan ay ginagawa ho ng Diyos progressively. Alam niyo pong ibig sabihin ng progressively? Unti-unti. Kaya nga, tayo naglilingkod, kaya nga tayo nag-aaral, kaya nga tayo nananalangin, kaya nga tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Bakit mayroon po mga spiritual discipline na ginagawa po natin? We do fellowship, worship. Kasi yan po ay proseso ng Diyos para po unti-unti maisanay natin. Ito pong bunga ng banal na espiritu sa buhay po natin. Hindi po yan one time, big time. Pagtanggap mo sa Panginoon, wow! Nandun lahat yung lahat ng yun. Hindi ho. Mayroon pong proseso po yan. Habang ikaw ay lumalalim sa pananampalataya mo, mas lalong nagiging ebidensya itong mga bagay na ito. Mas nakikitang mas nakikitang marunong ka ng magmahal. Mas makikitang mayroon kang kagalakan, mayroon kang kapayapaan, nakakapagtiyaga ka na, nakakapagpasensya ka, mayroon ng kabaitan. Bakit? Unti-unti binabago ka ng Diyos. Amen. Huwag ka na prostrate. Huwag kang matakot. Kung sasawa ka lang, naynaya, makakapasdo ka kaya naynay. Hindi ho. Dahil patuloy kang babaguhin ng Diyos. Kaya nga po yan po ang purpose, bakit may fellowship? Diba ang isang bata pag naipanganak, dapat mayroong mag-aalaga sa kanya. Hindi mo pwedeng iwanan ang isang bata na nagkaroon na ng buhay at mabubuhay siya mismo. Lalaki siya mismo. Kaya nga ang paglaki ng bata, isa po sa principles of education, di ba, behaviorism, yung natututo ang bata na apek sa pamagitan ng kanyang behavior. Yung behavior ng isang bata, ano yan? Apektado yan ng kanyang environment. Ng kanyang environment. Kung ano yung kinalakhan niya, yun ang nagiging behavior niya. Bakit kailangan ang bata mayroong mag-aalaga sa kanya? May pamilya. Mayroong mag-guide sa kanya. Mamumold siya sa kanyang karakter, sa kanyang pag-iisip. Sa anumang bagay, sa kanyang prinsipyo, nanggagaling po yung lahat ng ano. Ang isang Kristiyano, pag tumanggap sa Panginoon, halintulad po ng isang bata. Pag tumanggap ka sa Panginoon, nanampalataya ka sa Diyos, hindi mo pwedeng sabihin, ayaw kong mag-fellowship. Total Kristiyano na ako, born again na ako. Wala na akong pakialam sa inyo. Magbabasa na ako ng Bible, mananalangin na akong mag-isa. Wala na akong pakialam. Hindi ko kailangan ang fellowship, hindi ko kailangan ng church. Hindi. Kailangan mo ng fellowship, kailangan mo ng church. Bakit? Diyan sa church na yan, diyan sa fellowship na yan, diyan ka lalaki. May magga-guide sa'yo. Diyan mo makukuha ang mga prinsipyo ng paglilingkod. Diyan mo makukuha kung paano ka maglilingkod. Mamamatay ho yung bata pag wala hong mag-aalaga sa kanya. Kahit mayroon na siyang buhay. At pag, halimbawa, nanganak ka, iniwan mo dahil ayaw mong palakihin. Nakita ng mga tao na nakatira din sa kalsada, sa lansangan, pinalaki nila. Lalaki siya na ang ugali niya, ugali ng mga taong nasa kalye. Yun ang humubog sa kanya ng kanyang behavior because of the environment.
Bakit kailangan mo ng church? Pag nagkaroon ka ng pananampalataya sa Panginoon, habang ikaw ay nagsisimula sa pananampalataya, maipapakita sa iyo yung tamang paglilingkod. Mayroong aalalay. Mayroong gagabay. Mayroon kang spiritual family. Napakahalaga ng church. Dahil yan ang mag-aalaga sa iyo spiritually. Yan ang magpapakain sa iyo. Di ba mayroon tayo, sa church dito sa atin, mayroon tayong sariling kultura. Sa ibang church, kahit pare-pareho po tayong Kristiyano, sa ibang church, mayroon din silang ibang kultura. Mayroon din tayong ibang kultura. Pare-pareho po yan. Bakit? Ano bang ibig sabihin? Bumuo. Mayroon tayong mga kanya-kanyang mga practices. Maaaring sa kanila, nagsisimula sila ng 10 o'clock. Nagsisimula tayo ng 7:30. Natatapos tayo ng mga 10:30. Kaya matatapos na tayo, 10:27 na eh. Di ba? Maaaring yung iba umaabot hanggang 12 o'clock. Kasi yun yung nakasanayan. Sa pamilya natin, ganun din, di ba? Mayroon tayong sariling training at practices sa loob ng bahay. At ganyan din po yan sa church. Kaya, on process, patuloy kang iaayos ng Diyos. Kailangan mo. No? Yan po ang ibig kong sabihin. O paano mo alam, malulugod ang Diyos sa buhay mo kung wala kang church? Hindi, mag-online na lang ako o kaya makikinig na lang ako sa ano. Hindi ho. No? Kailanman, mga kapatid, kayo pong nasa online, hindi pwedeng maging substitute ng online ang totoong fellowship sa church. Tampluran Hakbang Kalabat at Church, sa iba ka, man-online ka lang. Kalaunod church. Hindi ho. Iba po yan. Yan ay pag talagang hindi mo kaya, may mga sitwasyon na talagang hindi ka pwedeng maka-attend at gusto mong makapakinig, salamat sa Diyos. Mayroon pong advanced technology na pwede kang makapanood at maging bahagi. Pero, never that it will substitute being here, receiving the Word, experiencing the power of God, kasama mo ang mga kapatid mo sa pananampalataya. Amen? Praise God. Nandito po kayo, hindi kayo nag-online. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ang tamang-tama, tapos na po tayo. Benepisyo ang pamumuhay na nakakalugod sa Diyos. Nakakasumpong tayo ng kapayapaan, nagkakaroon tayo ng kapanatagan sa atin pong buhay. Tumayo po tayong lahat.